Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Magandang araw mga kasabong. Eto na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Ipinakikilala ang pinakabagong produkto mula sa Thunderbird, ang Bexan XP Capsule. Magbigay ng isang capsule kada manok 2 beses sa loob ng isang linggo. We would like to congratulate RSL & Sons Game Farm of Mr. Nato Lacson with the entry name of JRY JPI LDI for winning Solo Champion at Fiesta de Mandaue 6-Cock Derby promoted by Engineer Sunny Lagon. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang World Pitmasters Cup 2 Fiesta Edition sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila. Maaari pa kayong humabol, nag-start ito noong May 14 at magpapatuloy hanggang May 20. Iniimbitahan kayo na sumali sa darating na Pintakasi para sa Masa 1-Cock Ulutan Fastest Skill sa Lucena Cockpit Arena. Ito ay gaganapin sa darating na May 29, 2017 with a minimum bet of 2,300 pesos and a guaranteed prize of 200,000 pesos. Ito ay hosted by Boss, Vita, Ledesma Brothers, assisted by Team LCA and Thunderbird Platinum. Kasalukuyan po ay inaayos na ang schedule ng mga local elimination for 2017 Digmaan. Abangan yan at ina-announce po natin dito sa Digmaan ngayon. Ito ang mga local associations na maaari niyong kontakin kung mayroon kayong mga katanungan. At yan po ang mga fresh updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon. Magandang araw. Magandang araw mga kasabong. Ngayong araw na to ito ni matagal ko nang hinihintay na interview. Kasi itong i-interviewin ko ngayon palagi na lang siya nag-i-interview. So, ito na pagkakataon ko na siya naman ang i-interviewin. Kapag siya ang umibig, pag siya ang nagmahal. Ngayong umagan to, ito, dinayo natin ang Pit Viper Game Farm. At kasama ko ngayon ang aking kumpare, ang aking halos kapitbahay na. Kumpare ko talagang totoo dahil ninong siya ng anak ko sa kasal. One-time World Slasher Champion, sportsman, TV host, seminar instructor, mabait sa asawa. Walang iba kundi aking kumpare. Mabait sa asawa, dapat importante yan Oo. Dapat. Paring Jose Carpio C. In short, Joey C. Yan. Pare, good morning. Magandang umaga po mga ka-Chicken Talk. Ito po si Joey C. Mahilig magmanok. Ayan. Bata pa, nagmamanok na. Ayan. Okay, ako magtatanong sa'yo. Sige. Hindi ka host dito. Sige. Ikaw ang ini-interview Yes, sir. ko. Yes, sir. Ha? Okay. Sige. Nalilito siya. Akala niya siya pa yung host. Oo nga, muntik na kitang tanungin eh. Sige. Anyway, as you all know, kasama ko si Parin Joey nung inumpisahan tong Chicken Talk. Pero there was a point na naging busy siya. Busy ako masyado. Ang hirap namin magkita ng schedule. At saka, honestly, pag nakita siya ng tao, talagang alam bakbaka na Kaya nakukonfuse sila kung ano pinapanood. May nakatatak dito, bakbaka na. Yeah, it was a corporate decision. Pero naiintindihan ni Pare Joey yun. Oh, yes. Anyways, pare, Jose Carpio C. Joey lang. Joey.
ang beginnings mo, nalilito ko sa'yo eh. Sasabihin mo, taga Iloilo ka. Tapos Chinese ka. Taga Malabon ka. Ano ba talaga si Joey C? Okay. Si Joey C po ay isang three-way cross. Yun. Ano yung isa? Manok pa rin. Oo, manok pa rin. Okay. Yung lola ko kasi, ano yun Zulweta. Sulveta. So, Kastila. Tapos, ang lolo ko na taga Cabanatuan, Carpio. Pero ang tatay ko, galing sa mainland China, sa Fujian. Yun yung C. Kaya three-way cross. Paano na yan? Lola mo, taga Iloilo. Oo, Zulweta. Lola mo sa nanay. Sa nanay, Sa Nanay. nanay. Ang lola mo sa nanay din, taga Taga Cabanatuan. Cabanatuan. Carpio, Carpio. yun ang Pilipino. Pero ang tatay mo, Pure Chinese. pure Chinese na napangasawa yung nanay mo. di ba? Yes. Kaya three-way cross, di ba? So, pure Chinese ka. Alam mo naman ang mga hybrid, mga kabakbakan. Ang hybrid Bigor is derived from breeding two different strains. Aha. And yung magiging anak niyan will be better than any of the... Yun ang hybrid Bigor. Yun ang hybrid Bigor. So, ikaw isang hybrid Bigor. Hybrid Bigor. Mataas ako sa tatay ko eh. Okay. Di ba? Anyway, so, born and raised in Malabon? Malabon. Taga Malabon po ako. Pero sa Malabon, kilala po ako Boise. Boy. Kaya pag tumawag sa bahay, boy ang hinahanap. Either na taga Malabon yan, kababata ko, or taga Pierre. Okay, so sino ang sabungero sa pamilya? Ang lola ko ang nagsasabong. Lola mo, Yes. yung Sulweta. Yung Zulweta. May So, dalang manok yun. Kasi taga-Uton, taga-Uton ba yan? Yeah, Mga Uton. Sulweta, taga-Uton. Sila, Mayor Nene Sulweta. Long time Lolo ko yan. mayor ng Uton. Diba? Yung anak, si Bebeng. Sila Bebeng. Na nandiyan sa Paris Pasita Complex. Oh, sa saka Iloilo. yung taga ron sa amin, na natira sa amin sa Barangka Marikina, si Boots. Kapatid ni Zulweta. na Bambi, Bimbo. Hindi, kapatid ni Bebeng. Kapatid ni Bebeng. Yung boksingero. Oo. Kapatid nila, na mukha ni Romeo Vasquez yun. Yan. Gwapo. Yan ang mga nagbibreed ng mga Zulweta Lemons. Okay. Na-mention mo na bata ka pa, pare, member ka na ng dance troupe, parang artista ka. Bakit ganun ka ang dami mong pinasok. Okay, nung bata pa ako, yung mother ko kasi, yung busy body. Okay. Lahat ng sa church, meron kaming dance troupe, Malabon Cultural Society. Kasama ko nga, galing ako sa Canada. Yung mga kababata ko doon, yan, sina Willie Borromeo. Tsaka yung asawa niya si Mary. Bata pa kami, sumasayaw na kami, nagpe-perform kami. Tapos, choral group. 30 years akong kumakanta sa choral. Kumakanta ka sa choral group. Tapos sa Malabon, naging ako dyan, panahon ng martial law. Counselor ako. Kagawad o kasyal na bayan? Kagawad lang. Barangay Pero Kagawad. ako ang nagtayo ng Mabaka or Malabon Barangay Councilmen's Association. Okay. So mahilig ako sa organization. Talagang social, masyado kang socially inclined ka. Right. Tapos na-involve din ako sa mga pag-ibig sa Diyos Catholic community. Okay. Tapos nasama ako doon sa tango group. Nagpe-perform kami lalo sa mga taga Quezon. Tango? Tango ka? Quezonian at saka yung QTA, Quezon Tayabas Association. Alam mo, ako secretly, naiingit ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi, ikaw yung kumbaga isa-isang lalaki, ikaw yung perfect na martial arts, sayaw, swimming, galing ka sa swimming, badminton, golf, lahat na, di ba? Nahilig lang. Para kay isang prinsipe na bata pa, ginroom na sa lahat ng bagay. Ganun yung pamilya namin, yung pamilya po ng mga Vicencio, Carpio, Zulweta. Mahilig ko kaming sumayaw. Mga uncle namin, nagsasayawan niya sa yung bahay namin, malaki solar eh. So, bata pa, na-expose ako sa ganyan. So, pag na-expose ka sa ganyan, paglaki mo, yun din ang hilig mo. Kaya pagdating ng sayawan, hindi ho ako nauupo. Mga 3 oras straight, nakakasayaw ako ng ballroom. Hindi ko makalimutan. Sinayaw mo si Gina Lopez sa Palawan. Oo nga. Anyway, sinasaya mo si lola mo ang sabongera, ang lahi. Pag sinaya mo sabongera, nagsasabong mo talaga siya o nag-aalaga ng manok? Nag-aalaga din ng manok. Okay. So, yun din ang naman ako. Mahilig akong mag-alaga. Ang naglalaban ng manok ng lola ko nung araw, si Bandeleon, yung sikat na Yung artista. artista. Oo. Darating niya sa bahay, kukunin yung panlaban, dadalhin sa sabungan. Paano siya nag-aalaga? Nagbe-breed siya o bumibili? Lola mo? Nagbe-breed siya. May uwi siyang manok galing talaga? Oo. Tapos, nung araw hawla lang eh. Nasa Malabon lang? Sa Malabon, may malaking solar kami sa may Araneta Avenue. Bukod sa Malabon, na lumipat kami ng Araneta, ang laki-laki ng solar namin, ang pader namin
siguro mga 14 feet high. Grabe. Oo, tapos nakatali yung manok doon. Ako ang taga-alaga. Kasi pagdating ng gabi, may pako yun, ditres eh. Ah. Di ba, maiksi lang ang tali nung araw eh. Papako mo ganun sa umaga, papakainin mo, maghapon doon. Kailangan iligpit mo yun sa gabi. Ako yung napipihingot pagka nakakalimutan kong iligpit yung manok. So, ilang taon ka no, na-expose ka na sa... Grade 2 ako noon eh, mga... Grade 2, nagsusuga ka na ng manok. mga 9 years old. Si Bandelio, nakakita ko ng mga old photos niya na talagang nagsasabong siya. Talagang ano yun, talagang sabongero, linggo-linggo. Okay. Pag nanalo, madalas naman, ang ulam namin, tortang alimasag. Yun ang aking favorite. Eh. Kumbaga, ang lola mo nag-groom sa'yo maging sabongero. Hindi naman ganon. Talaga Indirectly. nakailigan mo na rin. Yun lang. Lalo nang makapag-asawa ko, napangasawa ko, apo ni Mang Pepe. Teka muna, teka muna. Ako magtatanong sa'yo. Sige. Diretso ka ng diretso. Alam mo naman tayo, pare. Sige. Then, gano'n na exposure mo sa lola mo, noy manok. Wala bang resistance yung mga magulang mo, lalo na yung tatay mo Chinese, na bakit Nako, ni-expose ka? ang tatay ko tatlo yung pabrika ng sigarilyo. Wala na siya halos time sa pamilya. Nagkikita lang kami niyan. Minsan tumitira ako sa opisina niya. Meron siyang kwarto sa office. Ano ba mga sigarilyo ang pinoproduce Nako, ng nung tatay mo? araw, yung... Para alam ng mga nagka-cancer kung sino si Ang hindi ko makalimutan, yung Benhar. 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 Tapos meron pang iba parang mga fighter yata. Tapos yung itim. Wala pang... Yung 30. Pag ginanon ng babae, pag ginanon, ganon, garantisado yun, 30 piraso. Hindi, 30 yun eh. Alam ko, ladicha eh. Nung araw. Yung gano'ng kaila itim eh. Yung mga lola ko eh. layabana. So, yun ang negosyo ng tatay mo. Yan ang negosyo namin. Kaya ako'y tumigil ng paninigarilyo nung grade 4. Okay. Mamaya tuloy natin yan kasi time's up na. Sinisenyas na ako eh. Oo nga. Sige. Pasensya na kayo mga kasama. Pag parang Joey talagang pinaganda ako. Ang tagal ko pinlano itong interview na ito kung paano ko siya pipigilan eh. Pagbabalik ko ng chicken to. Yan, sige. Tuloy natin to. Okay. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Ang mga manok ko parang Boy Scouts. Laging handa. Dahil alaga ko sila ng Enerton Ready Mix Maintenance Speeds. Simpleng gamitin, hindi na kailangan maghalo. Templado na, kaya walang tansyahan. Ang Enerton ay may Bioflex na kontra sa pola na pumipigil ng pagtaba at nagpapalakas ng muscles. Para ang manok ay matikas at maganda ang hipo. Basta Enerton Ready Mix Maintenance Speeds. May laban na wala, laging handa. Enerton, the first ready-mixed maintenance feeds. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at taglay na Cellplex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Okay, nagbabalik tayo dito sa Chicken Talk at hawak-hawak yung bibig ni Paring Joey habang... Nakarenda. Nakarenda. Anyway, ako, aminado, marami ako natutunan dito sa kumpare ko eh. Kaya, nung natuto na ako, tinanggal ko na siya. Anyway, okay pare. Pero, Sikat ka na pare. Sikat ka na. Okay. Anyway, so, yan, alam na natin yung beginnings mo. Pero meron din chapter sa buhay mo. Okay, nag-asawa ka. Ang napangasawa mo naman ay Apo ni Mang Pepe. apo ni Mang Pepe na may-ari ng sabungan sa Marikina. Yes, siya nagpapatakbo. Siyang Yung sabungan manager. sa tulay Sa tulay. nung araw. Oo. Yun ang sikat nung araw. Wala pang derby. Ang nun sabungan sa tulay nung araw, natatanong, bata pa ako. Tagadong ka eh. Inaabot ng alas 4 ng umaga yung half-fight. Half-fight lang yun, ha? Tama. Ganon katindi yung sabungan.
Kaya na, napagtripan ng politiko. Kaya napasa rin, siyempre. napasa rin sa bungan. Alam mo naman si Lolo Pepe, sumalangit na wakaluluwa niya. Pepe de Guzman. Di Guzman. Ano yan opinionated. So, ayaw niya doon. Talagang ayaw niya. Nanalong mayor. O, di tanggal yung sabungan niya. Yun lang. Diba? Kasama niya doon sina Liamson. Kaya nga, pinag-uusapan din natin minsan-minsan tama bang binigay sa local government yung di ba? Minsan may naaabuso din ganun. Talagang prone yan sa ganyang mga political moves. So, anyway, Pero marami ko nakilala doon sa sabungan na yan, mga kabakbakan, mga ka-chicken talk. Diyan umpisang nagsabong si Patrick Antonio, kabarkada ni na Quintin Mabasa, na kabarkada ni na Piping, Remson, Samson ang apelyido parang nila. Laloma rin yan ng yan ang Laloma of the South diba? Right, exactly. Yan ang mga sikat ng araw. Marami akong nakitang mga personalities niya na hanggang ngayon sikat. Ngayon, sabungero ka na, nagpangasawa mo si Marilyn, na apo din ng may-ari ng sabungan, pero napunta ka na Amerika. Mag-asawa na kayo ni Mari noon. Oo. Kaya naman umalis yung asawa ko dahil napapasobra ako sa sabong. Sabi niya, iniwan ako. Dahil napikon Yun yung nakwento mo na halos hindi mo na pinapapansin ng asawa mo dahil sa sobrang kakasabong mo. Sobrang hilig ko sa sabong. Panayang panalo Iniwanan ka, pumunta Amerika. Oo, pumunta ng Amerika. Kaya, sumunod ka ngayon. after several months, na-feel ko na kulang pala yung buhay ko pag wala yung aking minamahal. Nako. Di ba? Kaya, tiyempo, nagsunod ako ng... May anak na kayo, may anak na kayo. Meron, 3 na Tatlo na, okay. 27 sunod ako ng panalo. Aba, sumakay ako ng aeroplano. Marami akong pera. Binitbit ni Marilyn yung 3 anak, tapos pumunta ng Amerika. Hindi, siya lang muna. Siya lang muna, okay. May balak na mag-citizen muna, tapos susunod ako. Okay. Susunod yung mga anak ko. Pinutol ko na. Kasi nakita ko yung baka mawala Di ba? So, mahal ko tinigil talaga. mo yung sabong, sumunod ka. Sumunod ako, pero hindi ko tinigil yung sabong. Yung Pagdating mga manok ko, doon, nandun pa rin may manok pa rin. Pagdating sa Amerika, nasa Houston kami, malapit lang. Dami rin sabungan doon. Malapit lang yung San Antonio. Naging trainer namin nung araw si David Williams na later on naging manager ng ng Copper State. Ng Sunset pala. Tuloy pa rin ang sabong sa Amerika. Tuloy yung sabong sa Amerika, kasama ko pa siya. Dahil every weekend pumupunta kami ng San Antonio, 3 oras. Tapos Gaano katagal sa Amerika? walang 1 taon. Wala 1 taon. Nabagot ako. So, yung exposure mo doon na talagang... Pero marami ka din natutunan. Marami din. Isang natutunan ko, walang kwenta yung gaff. Ang tagal. Walang kwenta, boring. Boring, tapos pahirap sa manok. Yung gaff po, parang ice pick. Parang ice pick. Yan ang ginagamit na tari ng manok. Puro tusok-tusok lang. Tusok-tusok. Kung mo hindi lumalabas yung dugo, matagal mamatay. Talagang kailangan... Naabot nga ng 1 oras, di ba? Mahigit. Mahigit pa. Depende yan sa yung nag-aalaga. Kasi may break Tama. So, during your time sa Amerika, sino yung mga sikat doon? Anong year ka ba nandun? 70s. 70s. Kalakasan pa. Nakapag-asawa ako, 74 Okay. Di nahandun ako ng mga 79, ganyan. 79. So, kalakasan pa ng sabong sa Amerika. Oo, kalakasan talaga. Tapos yung mga tinutulungan ko yung manok every weekend, nagpapakain ako ng manok doon. Alam mo, sa lahat ng nakita ko talagang mananabong, ikaw yung hanggang sa ngayon nagbabasa ka ng Gamecock Magazine. Tuwing nakikita kita pala kahit nasaan ka. Kasama mo si Mari sa Balisin, nagbabasa ka pa rin ng Gamecock Magazine, Mari. Talagang sobrang hilig mo sa napakahilig sa sabong. At saka yung ginagawa ko, pare, mga ka-chicken talk. Yung umiikot ako sa mga farm, nag-i-enjoy ako diyan. Okay. Kasi mahilig akong makakita ng magagandang manok na pag binitaw mo, ang gagaling. Okay. Kasi very competitive tayo No? Di ba, na-involve ako sa badminton, sa goat, lahat yan, labanan, karate, judo nung araw. Nung araw, nakapaglaro pa ako ng judo sa Malacanang. Kasi ako sparring partner nung araw ni na Bongbong So, kasi yung teacher ko sa si Supremo, yun din na nagtuturo. Pero gusto ko lang ikwento sa kanila na hindi ka lang basta sportsman o naglalaro. Dahil nagtuturo ka ng golf. Marunong ako magturo. Nagtuturo ka, nagpapa-tournament ka. Yung ako nag-organize ng badminton, nagtuturo ka din. Yes, yung Golf Federation ng Rotary. Ako ang nag-organize noong year 1999. Hanggang ngayon yun, buhay pa yon. Naging ka ba, athlete swimmer ka? O hilig lang? Sa swimming, nag-aral ako sa National College of Physical Education. Kasama ko nga si Willie Borromeo. At nag-aral kami ng judo ron.
NCPE, nasa Rizal Memorial po yan, mga kabakbakan. Yung mga, kasi na-involve kami sa dancing, yung folk dancing, na nag-ano kami sa barangay. Ang barangay po, national, ano ba tawag doon? National, yung eskwelahan. Kasi ang bayanihan, dito sa, yung women's. Yung sa kabila, barangay naman. National normal. teachers. Normal college. Normal college, doon. Pero Doon kami. nakita ko si Marilyn, magaling din sumayaw. Siyempre, So, kasama ko eh. tinuruan mo ba yun o talagang marunong nang dati? Marunong siya, pero yung hilig namin, nahawa siya. Okay. Oo, pati yung pag-MC sa mga parties, pati yung asawa ko, napakagaling mag-MC na rin. From America, bumalik ka ng Pilipinas. Oo. Pagbalik mo ng Pilipinas, was it the time na nag-breed ka na o talagang nag-settle down ka na mag-breed na seryoso? Nung mag-breed ako ng seryoso is binata pa ako. Binata ka pa talagang Oo, nag-breed ka na? binata pa ako. Oo. 70s. Ngayon, nakabarkada ko kasi yung boyfriend ng aking kapatid, si Joseph Ferrer. Yung may-ari ng Talon Zipper. Sikat nung araw yun eh. So, nung 76, kasi nag-away yan tsaka yung tatay niya eh. Kaya napunta sa amin, kasama ko, nagne-negosyo kami sa airport. Si Ernie Garcia, yung godfather ng airport ng panahon ng martial law, siya yung nahandon na yung papel ngayon ni Boc Cruz, ni Naglalabas Boc, ng manok. naglalabas kami ng manok. Andun ako sa airport. Talon zipper, ha? Oo, yung ninong ko kasi ang broker do sa airport na nagpapasok ng manok. So, available sa akin yung mga manok na nahandon. Okay. Anyway, kasal ko pare, ang regalo ng ninong ko sa akin, manok. Yung may-ari ng... Yung broker sa airport. Yung broker, yung Ernie Garcia. Oo, Ernie Garcia. Niregalo niya sa kasal namin, isang trio na Ray Hoskins na talisain. Okay. Paano mo makakalimutan yun, di ba? Okay. For a while, nung pumunta ka na Amerika, tuloy pa rin yung breeding mo rito o tinigil mo? At tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Anyway, pagbalik mo galing Amerika, marami kang dalang manok o o talagang... Meron akong dala. Meron kang mga Doon dala? ko naiuwi yung yung manok na Doc Robinson hats na nakuha ko kay Buck Hoss. Okay. Na hanggang ngayon, binibreed ko pa rin dito. Andiyan pa rin? Oo. Okay. So, mamaya pare, pagbabalik gusto ko lang pag-usapan natin. Kasi, you're calling yourself a butcher man. So, to the point na dumating na yung Sweater Nation, pero si butcher man ka pa rin. But you have proven dahil nag-champion ka naman sa World Slasher. So, mamaya pagbabalik natin, pwede ba enlighten mo lang yung mga nanonood? Bakit butcher? At ano ba origin ng butcher? At ano ba ang qualities ng butcher? Okay. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Yan, kasabong. sige. Yan. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Kamutin. Kaskasin. Kiskisin ang iyong swerte sa Scratch It. Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. May sipon ng manok ko! Sipon, pisik, at halakba? Huwag maghanap ng albularyo o gamot na doble tsako ang presyo. Dapat sa mapagkakatiwalaang tindahan ng bayan. Ang gamot laban sa CRD at colibacillosis. Matipid pa at may value for your money. Basta sipon, pisik at halak, mag-Doxilak para mahimbing ang tulog nyo sa gabi. Tulog na tayo, baby. Namumutla, namamayat. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworm. Kaya siguradong patay ang mga bulate. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Ganyan ang sabongero, tunay na Maginoo. Sabongero. Magandang araw mga kasabong. Andito na po tayo sa isang episode ng mga Pritik ni Kalando. Sa araw pong ito, pag-uusapan na muna natin gaano pa talaga kapopular ang sabong sa Amerika nung araw.
meron po tayo mga babanggitin na siguro sabihin nyo, hindi ka panipaniwala. Pero totoo pong mga nangyayari sa Amerika before, bago naging illegal ang sabong sa Amerika. Pero bago po yan, gusto ko namang sumunang imbitahin kayo na subukan po nyong magkaroon o dapat lamang magkaroon kayo nito. Ang tinatawag na Sultada Coffee Table Book. No? Ito po ay koleksyon ng mga photos mula sa isang photo contest na ginawa noon, mga 6 years ago. Pero napakaganda po ng mga pictures dito na puro winning photos po ang nandito. At ang mga artikulo na nandito ay malaki po ang impormasyon na mabibigay sa inyo. Actually, isa sa mga nagsulat dito, si dating Secretary Jaime Laya. Napakaganda po ng article niya rito. Mabibili po ito sa amin po. Tumawag lang po kayo dyan sa number na nandyan nakikita sa screen. At ang All Angles Media po ang exclusive distributor ng Sultada Coffee Table Book sa Sabong Community. Okay? Sige po. Anyway, balik po tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa sabong sa Amerika. Maniniwala ba kayo na nung araw, mismo sa White House, kapag merong bisita na mga state visitors, galing sa ibang bansa, mga ibang nation leaders, isa po ang sabong sa ginagamit nila para i-entertain o aliwin yung kanilang mga bisita, ano? At matagal po nangyari ito dahil ang mga unang presidente ng Amerika ay puro sabongero, ano? Meron ding pagkakataon na kailangang makalikom ng pondo para sa isang proyekto. Tumanggap po ng mga donasyon ng mga manok, panabong ang White House, at ito ay ginamit para makalikom ng pondo sa isang charity project, ano? Nakakalungkot nga lang na sa paglipas ng panahon o maaring dala na rin ng kaunlaran, nabaling ang karamihan ng mga kabataan sa Amerika sa ibang bagay, ano? Subalit yung pong mga veteranong sabongerong Amerikano, nung bumalik kami doon, ay hanggang ngayon ay binubuhay nila yung kanilang kultura ng cockfighting sa Amerika. Sana po, yung mga anak natin, dalhin din natin sa mga farm natin. Huwag natin babayaan maglaro lang ng mga computer games o maglaro lang ng mga video games. Mas maganda po na dalhin sila sa farm, sa outdoors, matuto silang gumalaw at matuto silang mag-aruga ng ating mga sabunging manok. Sana po tayong lalo na mga sabungero ngayon, huwag nating ilayo yung mga anak natin doon sa kulturang ating nakagisnan. Ako po inyong kasabong, dito po si Calando Lusong, dito sa mga pitik ni Calando, sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Mabuhay po kayo. Gene Brown. Ang kalaban, Tikboy. Ito yung butcher natin. Ang umibig, pag siya ang nagmahal, itataya ang lahat, maging ang ganyan ang magmahal, ganyan ang Ito, butcher sa puti. Kinuros ko sa butcher. Ito, bulik sa Boston. Cross naman sa Boston. Boston Roundhead sa bulik. Magbabalik po kami dito sa Chicken Talk. Kasama pa rin ang aking kumpare, Joey C. World Slasher Champion. Nag-champion dahil sa kanyang mga butchers. Why butchers, pare? Okay. To start with, i-discuss ko yung butcher, pare. Okay. Ang butcher ay isang klaseng white hackle. So yung mga white hackle nung araw na pansin ni na nung mga ni na Phil Mars at saka nung tatay niya. Ang white hackle is an original breed from breed. England, di ba? From England pa yan. Okay. oo.
from England. Straight com sila. Okay. Pag ginupitan nila dito, kasi nung araw sa Britanya, ginugupit yung yung langas. Oo. Kaya lumalabas puti ito. Itong ganito. Kaya yung tinawag pulok. ng white Pulok. hackle. Yung pulok. Ginugupit nila yung pulok. Iniiksian nila yung pakpak, yung buntot, ginugupit din nila. Kasi puro lupa yan eh. Kasi ang labanan nila, gaff eh. Inform lang natin mga nanonood na they were called butchers dahil sila Philmars, ang negosyo nila is Oo. Si Philmars, butcher. pamilya sila ng mga butchers. Butchers. Sa Tagalog, matansero. Yung mga Matadero. Matadero, oo. Ngayon, And they are nakita from New York. nung araw sa Amerika po ang labanan, Okay. New York. Ah. Pagka nahandyan sa East Coast, diyan yung mga magagaling na labanan. Okay. Yung mga Old Spanish Pit, nahandyan eh. Ah. Yung mga Boxwood, yung mga magagandang labanan, nahandyan. So what made you Sina Murphy, so what made you stick with the butcher? Kasi nga basically ang white hackle kompleto. Mabagal lang siya. Mabagal siya. Okay. So ang ginawa ni na Philmars, pinasukan ng Spanish speeder. Okay. Yung mga Spanish na manok, mabibilis yan. So nung ipasok niya diyan, nag-click. So yung nick na yon, yun yung butchers. Yun yung Pero butcher. ang nagustuhan ko sa butcher talaga, nagsa-sidestep siya eh. Alam niyo naman ang tare, ang talas niya. Pag tinamaan ka niyan, tapos ka na. So yung mga slugger na manok na parang si Joe Frazier kung lumaban, has no, nananalo din sila pero hindi ka mamamayani. Joe Frazier, sugod na sugod. Sugod na sugod. Tamaan mo ako, hindi bale, maminsan kita, tapos ka sa akin. Ang butcher Pag naman, nasundot ni Muhammad Ali ng ganyan, tapos siya, di ba? Yun ang roundhead. Ngayon, yung butcher, yan yung si Manny parang Pacquiao naman. hindi Manny Pacquiao pa, yung kalaban, si Floyd Mayweather. Mayweather. Yung iwas ng iwas, tapos mag-iiwan ng isang suntok, Okay. yun ang butcher. Kaya, ang tingin ko, pinasukan ko ng roundhead, Okay. kaya butcher roundhead talaga. Butcher roundhead. Oo, hindi butcher lang. Why Butcher roundhead? Roundhead, okay. Dahil sa utak niya. Ang mga roundhead are very smart game fowls. Okay. Nung araw, yung naging kaibigan ko si Eddie Boy Ochoa, yung kasama ko sa sa Bakbakan na. Kasi roundhead man siya. Yung roundhead kasi matatalinong manok yan. Kaya lang kung minsan sa sobrang talino, sasabihin doon sa kalaban, hindi kita kaya ngayon, babalikan kita bukas. Tatakbo muna ako. Tatakbo muna ako, di ba? So Ganun yun, sila katalino yun ang runhead, hindi roundhead yun. Yun ang roundhead. Yung roundhead nagiging runhead, di ba? Ikaw, alam mo yan eh. Bakit nga ba roundhead sila? Bilog ang ulo. Bilog ang ulo nila. Sisiw pa lang makita nyo, bilog ang ulo nila. Okay. Pagka sisiw, makikita mo na. Iba kasi yung ulo ng regular na manok. Tapos pag malaki na sila, wala silang palong. Picom sila. Picom. So, kung tawagin niya, round heads. As against yung mga straight comb. Talagang round yung head. Yung mga single comb, kung tawagin. Yan ang mga klase ng palong. Bukod yung rose comb. So, with the butcher cross to the round head, ano lumabas na ngayon ang fighting style? Nako, matalino. Umaakyat, bumababa, nagpapatihulog, nagsa-sidestep. Pag pinalo ka ng harapan at nag-sidestep ka, vulnerable na yung katabi mo. Dahil kalalapag lang niya, biglang pinalong gano'n. Okay. Lumipad na ganyan, nagpatihulog siya, yung isa ay bumababa. Pag nakita mo sa slow motion, bumababang ganyan, nakaganyan yan. Kaya naka-open yung kilikili niya pag pinalong gano'n. Nasundot. Okay. Tapos na laban. Kaya pit viper tawag ko doon sa farm ko eh. Parang nanunuklaw. Pag natuklaw ka ng isang beses, tapos ka na. Okay. Kasi kung That's it. pumalo sila, diretso sa katawan, hindi sila masyadong maarte. Okay. There was a time na lalo na nung sumikat sila Nene Abelio with Carol Nesmith, Sonny Lagod with Bruce Burnett. Halos lahat nag-breed ng sweaters. And isa sa mga na-interview ko na nagsisi siya hindi siya nag-sweater was Boy Diaz. Okay. Dahil hindi raw siya sumakay sa sweater bandwagon. Marion Rose eh. Oo, hindi raw siya sumakay sa hats yun, di ba? Oo, Marion Rose na hats. So, hindi siya sumakay daw sa sweater bandwagon. So, saka yung George Neal na Kelso, dyan si yun. Boy. So, hindi ka rin ba talaga sumakay sa sweater bandwagon? Not only because hindi ka naman nagbebenta ng manok, paggamit mo lang. So, there was no need for you na magpaganda ng manok o ayaw mo lang talaga ng sweater? Okay. Well, I had my experience with the sweaters also. Nung time dumating ng mga sweaters, ang manok ko, pares din ni Boy Diaz. Okay. Hats Kelso. Okay. So, kung tawagin ko yun, yung double hats ko, yung inuwi ko na Doc Robinson hats, ikinros ko sa manok na rubble hats, Okay. pinasok ko sa Kelso.
magandang amawa, yung ganda Hats Kelso, score ko. oo. Dumating ang mga sweater, kung lumipad, ang taas. Oo. Pareho silang umaakyat nung hats Kelso. Binitawan ko yung hats Kelso. Okay. Okay? Nag-ano ako dun sa nakuha ko kay Julio Lacson. Nag-sweater ka? Hindi, ano pa yung gray. Yung Julio Lacson kasi, mga ka-chicken talk, kuya ni Nato. Okay. So, nung mga time na yan, lemon pa uso nun eh. Lemon, Oh, lalo na nung mga martial law years. Mga Lumalaban halsis, kami halsis, sa mga halsis, mga matatalino, mabababa. And then, nung pumasok nga yung sweaters, na-impress ako dahil si Pep Goitia, na pamangkin ni... si Pepeton. Oh, si Pepeton. Pamangkin ni Erap yun eh. Erap, Nakita ko sa kanya kung lumipad ang sweater, abot sa ilaw eh. By the way, ano siya ngayon? Pasig River Rehabilitation Yun nga. Oo. Chairman. Okay. Congratulations, Pep. Okay. I'm glad you're back. Oo Yeah. nga. Alam mo naman si Pep. We are glad you're back. Kumpare ko yan. Okay. Anyway, diyan ko naging kumpare si B-Boy, Okay. si Alan Vicencio, at saka si Actually, inaanak Gatabayan. ko rin yung isang anak niya. Okay. So, nung time na yan, nag-switch na ako. Okay. Marami kasi kaming manok eh. Matagal na kami nagmamanok. Yung isa pang inalis namin, yung tapi. Tapi. Yung tapi. Kasi Sobrang tapang naman. Tsempohan ko lang, pantay manok, nasa ibabaw siya ng konti. Kaya lang, ang sweater talagang Talaga. superior eh. Kaya sabi ko, kailangan ko ng manok na hindi sasama. Na kung sumama ay magpapatihulog. Or feisty, yung umiilag-ilag na ganyan. So, hindi ka talaga nag-breed na sweater? Nag-breed ako. Nag-breed ka? Oo. Okay. Nag-breed ako, nakuha ko yung inuwi Ni Pep. Okay. Ang mga unang mga James Pope din. Yan, yung di ba? James Pope talaga ang manok ni Pep. Nagpanalo yung mga manok na yun sa akin. Kaya lang, may dala-dala eh. Nagdala ng Marex. May baong Marex. May baong Marex. Kaya nung magkaroon ako ng Marex. Ang mga sweater ni James Pope, dark dito. Dark. Tapos, tinambalan niya ng mga Sue Wilson. Tapos, yung Ibel Brothers na mga manok. Mga Ibel. Yan ang mga manok ni Pep eh. Aber Kelso. Oo. Tapos, merong yung nanalo minsan sa San Roque, yung fastest win. Yung fastest win na yun, ikinross ko sa Butcher Roundhead. Yun ang nagbigay ng katakot-takot na panalo sa akin. Talaga. So, si Pep pala may kinalaman Meron. ba't di mo inimbita nung ikaw ay nag-champion? Napaka Busy siya nung panahon na yan, meron siyang red blade. Red blade. Ang hirap makita nung So, from then on, na yung sweater mo, parang ngayon wala na. Binitawan ko yung sweater. Dahil nawala yung source. Dahil alam mo naman si Pep, minsan nandiyan, minsan wala. nawala yung source. Nung nawala, bumalik, kinuha sa akin yung sabi ko, bumabalik ka sa manok. Eto mga manok, binigay ko sa kanya yung mga multiple time winners. Sabi ko, papahiram ko sa'yo dahil mag-uumpisa ka uli. Nakalimutan isa uli. Di tigil ako. Marami siyang kinuha kay Sunny Laguna. Nung time na yan, nagpapanalo na yung mga butcher. So kaya natigil yung sweater? Dahil nagpanalo na yung So mga hindi talaga, hindi totoong isinumpa mo yung sweater? Hindi naman. Kaya lang, unang-una, pagka pumunta ka kay Sunny Laguna ng mga panahon na yun, nakapila kayo, ang haba-haba ng pila. Nung nag-champion ka ng World Slasher, ang mga nilaban mo ay mga butchers? Butcher Roundheads crossed sa other game foul. Not sweater particularly? Wala akong sweater na Wala sweater kahit isa. Okay. Sigurado may mga nakalabang ka sweater during the World Slasher? Meron. So ano advantage ng Butcher Roundhead mo, three-way cross mo, against sweaters? Ang sweaters kasi, ano yan eh, kung tawagin ko, mga barnstorming chicken. Okay. Barnstorming, papasukin niya, maraming palo, ang daming baon yan eh. Kaya yung mga umiilag ng paatras na ganyan, inaabot. Kaya talagang mas maganda yung suma-sidestep. Hindi kailangang mamatay sila, basta sugod sila. Ganon. Kaya ano yan eh, kung tawagin ko, mga throwaway type. Nananalo, minsan giba-giba. Okay. Hindi ka paris ng mga Butcher Roundheads, bumibilang, mga 5 panalo. Okay. Tapos yung kawan nga ni Noel Harin, 6 na panalo yun, yung niligyan ko ng IB drip dahil napakagaling. Tapos meron siyang 9-time winner na Doc Robinson na talagang napakagaling. James Campbell yon na Doc Robinson, kinross sa... So yun ang advantage mo ng Butcher Roundhead cross mo. Maraming panalo. Against the sweater. Bumibilang. Pero pag binitaw niyo mga kabakbakan, tatamad, yung... Maiinis ka? Maiinis ka. Tatabangan ka. Matatabangan ka. Kasi titimba-timba. Okay. Anyway,
Kulang yata 1 oras dito sa interview na to. Kailangan siguro 2 oras to. Pero hindi. Magbabalik po tayo after these messages from our sponsors. Ito, puti sa butcher, ano? Ito, Oak Grove. Kailangan mo napan. Yan ka lang. ang kanyang buhay. Pagkat ganyan ang baby. Ito, Antique Boy. Butcher sa Roundhead. So, white leg siya, pikom. Hindi siya masyado matangkad. Medium station lang. Regular ang pikom siya, white leg. Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Sabongero. Para sa tibay ng buto at tatag sa laban. 2 tableta kada linggo. Para sa akin, yan ang panalo. Buti na lang may Calvix. Bexan XP. Bexan XP, garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga tubong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance. Bexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon. Dadanak ng swerte. Sa Scratch It, sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. Ganyan ang sabongero, tunay na Mag-Ginoo. Sabongero. Okay, nagbabalik po kami dito sa Chicken Talk. At bago tayo magpatuloy, nagpapasalamat muna ako sa ating mga sponsors, Thunderbird, LDI at Scratch It. Maraming salamat sa inyo, Mr. Roger Go. Sana ay magkasama pa tayo ng matagal-tagal. Okay? Anyway, ito pa rin Joey uli. Pare, bago ituloy interview sa'yo, kwento mo ako, maikli lang ako, masyadong mahaba. Ikaw, inabot mo yung Teresa Square Garden Days. Eh. Oh, yes. Ngayon na may nag-declare na martial law sa Mindanao, may curfew. Ang mga nakwento lang sa akin noon, martial law days din yon. Pag inaabot daw ng curfew, hindi na umaalis na sa bungan kasi doon na natutulog. O kaya, humingi kayo ng passes sa Philippine Constabulary. So, ano ba ang masasabi mo tungkol sa Teresa Square Garden ng araw? Kasi ang kwento nila parang yun ang grandeur parang ng Philippine cockfighting yung araw. Nung araw, ang may sabong lang, dyan sa, dito sa Teresa Square Garden. Teresa Rizal. So, merong bus na naandun sa may kanto ng Ortigas at EDSA. Service yan. Pero kami, may sasakyan kami ni Paring Wenny, Fulgencio. Okay. Pumupunta kami dyan. Okay. Tapos, ang kasama ko dyan, sina Joseph Ferrer. Lumalabang kami dyan. Enterprise ang entry namin. Yan yung time na nakabili kami ng manok kay Tony Treble. Okay. Ang nakuha namin, 27. Ang nanalo, 26. Wow. Isa lang yung natalo doon, naputulan ng tare. Gray ba yun? Gray? Hindi, mga lemon. Lemon, okay. Isa pang sikat na sabungan ng mga panahong yan, yung Coblanja. Coblanja. Kasi ang pagka-martial law, yung mga military authorities ang may hawak na sabong. So noon, si Colonel Guzman. Kwento lang sa kanila, yung Coblanja po, pag-aari ng mga Rimulya. Rimulya. Nung araw, wala pa yung tulay. Nagbabangka. Meron pang ferry. Nagpe-ferry, nagbabangka para lumipat ka doon sa island na maliit, andun yung sabungan. Andun yung sabungan. Coblanja. Oo, yun ang Coblanja. Okay. Tapos yun naman Teresa,
Yun lang ang sabungan na may aircon. May aircon na yun. Oo, may aircon na Okay. yun. Yung sabungan lang. At sino-sino mga nagsasabong araw? Nako, di yung mga big shot, sina James Chongbian, Silverio. sina Silverio, naka-helicopter yan. Tapos si Lady 44, si Doña Cristina Enrile. Asawa ni... Yun ang asawa ni JPE, ni Juan Ponce Enrile. Dalawa yung helipad dun tigisa sila. Okay. Mga time na yan, mga manok namin, mga ini-import namin talaga. Kasi Kasi kapag ka po martial law, yung international events, pinapayagan eh. So pag may entry ka, bibigyan ka ng permit to import 20 heads compound, lang. 20 heads lang. Tama. So kung kumuha kami niyan, kung mag-entry kami noon, 12. Kasi 240 yung pinasok naming manok. Okay. Iniikot namin sa Amerika yung time na yan, nag-iikot na kami ng bayaw ko. Kaya nga sabi ko, nung araw, yun lang, bibihira lang nakapag-import ng manok. Bihira lang. So, ang isang dahilan, kaya na level ang playing field, nung inopen na ng Bureau of Animal Industry, na kapag rehistrado yung farm mo, pwede ka na mag-import ng manok. Saka halos unlimited, di ba? Oo. Pero dumating yung time na ginugupit yung yung gitna para wag ilaban. Kasi nga nakahalata sila na nag-i-import tapos nilalaban. Middle finger. Yung middle finger binuputol nun. Okay. Pagka nag-import ka ng trio. Okay. Kaya lang yun maraming nag-evolve yan eh. Yung mga time na yan diyan sa doon ako unahan doon sa airport. Kaya nakita ko yung mga manok dumating. Gaya nung 77 na nagkaroon ng International Derby sa Rizal Memorial. Nakita ko yung mga manok na dumating hilo. Kinontra ko yung entry. Nakita ko yung dumating yung mga manok, ang sisigla, pinustahan ko yung entry ni Billy Abbott. Di sila nag-champion. Ang dami kong pera. Kasi nandun ako, nakikita ko yung manok pag dumarating kami naglalabas eh. Kaya pala nakalimutan mo si Marilyn. Anyway. Kaya 79, iniwanan ako. Anyway, kanina pa sila nanonood dyan. Nakita, nakatingin sila sa t-shirt mo. BNTV Cup. Ikwento naman natin, paano ba naisipan na magkaroon ng BNTV Cup? Okay. Ano ba ang BNTV Cup? Ang BNTV Cup, bakbakan na ang pangalan po ng aming show sa IBC 13. 9 to 10 ng umaga, di ba? Pagka Sabado. Tapos nagre-replay tayo sa Pinoy Extreme. Naisingit pa rin. Pinoy Extreme, tanghali. At bago maghating gabi. So, Bakbakan na TV. Bakbakan na TV, kaya BNTV Cup. Kasi para hindi malito doon sa bakbakan. Tama. No? So, Bakbakan na TV. Kasi merong mga kababayan tayo nasa ibang bansa, or yung mga backyard breeders na hindi sila makapasa doon sa mga criteria na tinatanggap ng mga association. Okay. Kasi pag sumali po kayo sa local association, mamandahan ka na kailangan sumali ka ng ganitong derby, minimum isa o dalawa. Tapos bakbakan. May mga local circuit sila. May local circuit, kailangan sumali ka. Tapos pagdating ng bakbakan, sasali ka rin. Ang mga entry fee, mga 16.5, etc. So sabi namin, bakit hindi natin i-harness tong karamihan, 90% ng mga sabungero, backyard? Tama. Di ba? So, naisipan nung mga magkakasama, sabi ko, sige, mag-ano tayo ng BNTV Cup. Na ang finals, August 21 sa Araneta. Okay. So, from... Ang start ng derby? Inumpisa namin sa buong Luzon. Ang umpisa natin, July 1 sa San Roque. Yung mga manok, nag-umpisa na nga maglaban. Actually, yung mga BNTV Cup banded ko, naka-ready na. Na first buckle ko na yun. Okay. Isa pa, nakita kasi namin sa kaiikot ko, mga ka-chicken talk, na yung sa Mindanao, maaga sila nag-uumpisa maglaban. Yung A-Cup. Yung A-Cup kay Chonky. Arthur Chonky. Kay Arthur Chonky. Si Governor, kapatid ni Bebot. So, kinausap ko si Bebot, pinakilala ko kay Chonky, tapos nagmano ako kay Tata Sala, sabi ko, tatanggapin namin yung wingbad ng A-Cup. Tapos pumunta ako kay Doktor Dodoy Pingoy. Dating governor. Sabi ko kay Gov Dodo, doktor yun eh. Tatanggapin namin yung SGBA Cup sa Manila. Tapos inikutan namin mga sabungan. So another innovation. Gabi kami kung mag-band, hindi kami umiikot. Pinapupunta namin yung mga breeders sa sabungan. Dahil isang gabi, nakakapag-band kami ng mga 20 hanggang 30 breeders. As against, iikot ka sa mga farm, pinakamaraming mababand mo, 10. Inaabot ka na ng ating gabi. So basically, yung naging model mo, yung A-Cup sa Mindanao, sa Davao. Bakit? Kasi October, November, born ang mga manok. Okay. Yan po yung time na ang mga inahin bago maglugon, nagngingitlog muna. Nangingitlog pa. Natural natural na nangingitlog, hindi mo kailangan ilawan. Okay. So ito talagang natural season. Okay. Tapos yung time na yan, yung mga lalaki naman, mag-uumpisa na maglugon eh.
naglulugo naman yung mga lalaki Oo. pagka dumating ng July, August. Okay. So, October, November namin Born. tapos July, August ang labanan. Okay. January ang aming banding. Banding. So, Ang everybody happy. Ang kagandahan itong naisipan mo, before, pag June, July, halos konti na. June, July, August, halos bihira na ang laban sa Metro Manila sa ibang lugar. Ngayon, pare. Doon lang sa Davao, doon lang meron. Meron agad Stag Derby. Meron. So ngayon, dahil sa ginawa mo to sa Luzon, magkakaroon na rin ng mga laban June, July, August. Oo. Okay. Naramdaman ko na mga ka-chicken talk. Nung ako'y nagpapisa ng October, November, yung papisaan, yung Tony's Hatchery, walang halos laman. Ngayon lang nagkaroon naman kami ng October, November, sabi sa akin ni Tony. Dahil dyan sa BNTV Cup mo. Dapat pala bigyan ka ni mag-sponsor sa'yo si Tony Hatchery, ano? Alam mo naman si Tony, matagal ko ng kaibigan yan. Kaya kulob sa pool, hindi ako talaga yan ang rason kung bakit ang mga Thunderbird, LDI, sinuportahan ka. At ako, 100%. Pati ibang kumpanya. Dahil lalaki market eh. Dahil gumawa ka ng bagong period to fight birds, ano? Kasi pare, kita mo naman mga ka-chicken talk, itong stag fighting talaga is here to stay. Bakit kamo? In 8 months, matetesting mo na yung bloodline mo. Kung pasado o hindi pasok ng araw. Kailangan 3 taong mo aantayin. Diba? At saka, you need to showcase your stags. Yes. Para mabenta. Diba? Kailangan Right. makita mo. Diba? Oo, kasi there are 2 types of breeders. Yung isa, they breed to fight. And there are those that breed to sell. Itong mga BNTV Cup, they breed to fight. To fight. Okay. Mga fighter to, mga backyard to. Napunta tayo sa they breed to fight. Ikaw ba, you breed to fight? Kasi hindi ka nagbebenta ng manok eh. Oh yes, totoo yan. Bakit? Ano rason? Bakit hindi ka nagbebenta? Pagka po kayo nag-breed, doon sa 100, ang alas lang dyan, 20 hanggang 30. Tama. Marami na. Meron kang 20, 30 reject. So, matitirang ka ng 50% na mga pangkaraniwan. Okay. So, pag nag-breed ka, pag namili ka kasi ng manok, ang mabibili mo yung pangkaraniwan. Okay. Dahil ang pangkaraniwan, pag pinagbitaw mo sila, akala mo alas yung mayroong mamamayani dyan. Siyempre, dalawa yan eh. Pero yung namayani na yan, pag binitaw mo dun sa unang pili, yung sa mga alas, bubugbugin yan. Okay. So, dinala mo ngayon to, pinagpilian, binili mo ng mahal. Tapos dinala mo sa sabungan, nakasalubong yung mga alas. Siguro 7 out of 10 tatalunin ka. So, hindi ka na nagbebenta dahil ayaw mong mapintasan ka? Yes. Kasi pag nagbenta ako ng, kung tawagin ko, mga Jack King Queen, mapipintasan ako. Yung mga alas, ayoko namang ibenta. Kasama. Hindi ba? So, yung mga ano... Hindi. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng pera. Hindi naman. Anyway. Sisiw yung binibenta ko. Okay. Parting words, pare. Sisiw. Yung aking handbook. Pag may mga may mga exhibit, ano ka palagi? Pag may exhibit, meron akong dalang handbook, mga ka-chicken talk, binebenta ko yung karunungan. Naipon ko sa more than 48 years na ako nag-aalaga ng manok, partner. With sisiw? Sinasama ko ng sisiw, starter kit. Okay. Ganyan. Okay, pare, imbitahan mo sila sa yung BNTV Cup. Mga ka-chicken talk, ngayon, June 13, eksaktong-eksakto, yung mga manok nyo, purgahin nyo na. Dahil ang labanan natin, July 1, umpisa na tayo. All over Luzon. Okay. Makikita nyo po sa schedule, tingnan nyo po sa mga sabungan. Kasi kung saang sabungan, meron tayong elimination. Maplas natin. Tapos po, pag hindi nyo gusto yung score nyo ng elimination na 2 stag, pwede kayong mag-re-entry sa semis ng 4 straight. Okay. Kailangan re-entry Hindi ka po pwedeng pumasok lang sa semis. Sali ka munang elims. Re-entry. Sa re-entry, pwede ka magdala ng 4. Okay. 7 stag po yan. Meron akong 27 doon eh. Anyway, magkano ang meron mang guaranteed to? Ang pot money natin, 5-5 lang. 5-5 lang. Ang guaranteed natin, 2.5 million. Okay. Ngayon, pag lumagpas doon, di idagdag natin. Bibigay pa rin natin. Okay. With that, po, huwag nyo kalimutan, BNTV Cup. Alam nyo, kaganda rin sa BNTV Cup, kung medyo maka-perform, magandang manok mo. Yung mga January, February, March born, sigurado mabebenta. Oo. Yung pang-local at saka pang-bakbakan. Yung local banded nyo, saka bakbakan, digmaan banded nyo, sigurado mabebenta. Kaya dapat kayo sumali rito. Kasi ito yung pagkakataon nyo to advance marketing mga manok nyo.
Oo, Okay? at pagdating ng Setyembre, i-mate nyo na yung mga inahin nyo dahil September magpapisa ka, October, November ang sisiw, January. laban natin ng January. Okay, Next year, laban-laban. With that, nagpapasalamat ako muli kay parin Joey C. Yes, Pare, sir. Pare. Salamat sa mga mag na pasalubong mo sa akin from Canada and America. Ngayon, alam ko na mahal mo ako dahil hindi mo ako nakakalimutan. Basta nakakita ko yung Starbucks, bili tayo niyan, wala niyo si Para. Anyway, maraming salamat po mga kasabong sa patuloy na pagsubaybay sa Chicken Talk. At huwag niyo kalimutan din, bakbaka na BNTV Cup. ni parin Joey at ang BNTV Cup. Ako po si Kalan Lulusong, nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Mabuhay po kayo. Bakbaka na. Bakbaka na. Kapag siya ang umibig, pag siya ang nagmahal, itataya ang lahat, maging ang kanyang buhay. Pagkat ganyan kung umibig, ganyan kung magmahal, ganyan ang sabongero, tunay na romantiko. Sabongero, sabongero, ganyan ang sabongero, pag nagmahal ay todo-todo. Namumutla, namamayat. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworms. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Pexan XP. Garantisado. Pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga tubong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Pexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon.